Sa pagsapit ng buwan ng Nobyembre ay sabot-saring aktibidad, lalong-lalo na patungkol sa mga nakakatakot na pangyari na hindi may paliwanag na misteryo. Pero bago tayo dumako sa ating main topic ay pag-uusapan muna natin ang Araw ng mga Patay o All Saints Day. Ang Araw ng mga Patay ay pinagdiriwang sa unang araw ng Nobyembre. Sa Pilipinas, ito ay nagsimula bilang pagdiriwang ng mga Katoliko. Dito natin binibisita ang libingan ng mga yumaong kamag-anak, kaibigan at kapamilya. Kahit saan man dako ng sementeryo sa Pilipinas, ay naghahalay tayo ng mga bulaklak at nakasinding kanila sa mga namatay. Ngayon, dumako na tayo sa ating pag-uusapan. Simula pagkabata, pinag-uusapan na natin ang papalapit na araw ng mga patay, ay nasisimula na tayong kabahan dahil sa mga napapanood nating balita at teleserye tungkol sa mga nakakatakot na multo. Dahil dyan, pag-uusapan natin ang top 5 na Pinoy horror characters. Una sa ating listahan ay ang White Lady. Isa ito sa pinaka-nakakatakot na creature, lalo na sa Pinoy movies at mga naririnig nating istorya sa mga nakaranas na nito. Ang White Lady ay isang babaeng may napakahabang puting damit o nakagown na kadalasan nakikita sa mga lumang gusali, madidilim na lugar, old buildings at haunted house. Ayon sa alamat, ang mga White Lady ay mga kaluluwa ng isang namatay sa mismong pinangyarihan, di umano'y naghahanap ng tulong at minsan para gumanti. Dumako naman tayo sa pangalawa sa ating listahan, ang aswang. Pag pinag-uusapan na ang aswang, marami sa mga kabataan ang tatayo ang balahibo kapag binanggit na ang salitang yan. Kadalasan din natin napapanood sa Pinoy movies kung saan may kakayahan itong magpalit anyo mula sa pagiging normal na tao sa mga hayop gaya ng aso, baboy at kung ano-ano pa. At ayon sa alamat, ang paborito nitong biktima ay ang mga buntis na babae dahil sa batang nasa sinapupunan. Pangatlo naman sa ating listahan ay ang manananggal. Kung mapapanood natin sa mga Pinoy movies, ito yung mga nahahati ang katawan at lumilipad ang upper body para maghanap ng bibiktimahing laman ng tao. Na ayon sa mga alamat, ay kadalasan sa mga liblib na probinsya ito naninirahan. Ang pang-apat naman sa ating listahan ay ang tiyanak. Ayon sa alamat, ang tiyanak ay monster babies na namatay na at bumalik para patayin ang lahat ng ina para gumanti. Sa mga Pinoy movies, kadalasan natin itong napapanood pag palapit na ang araw ng mga patay. Ang huli o panglima sa ating listahan naman, ang vampira o vampire. Ayon sa alamat, ang vampira ay namamana sa mga ninuno, infeksyon dahil sa pagkagat ng mismong vampira. Ang mga nabibiktima nito ay kinapagat ang leg at sinisip-sip lahat ng dugo hanggang sa mamatay. Mga kaibigan, ano pa ang ilan o personal ninyong karanasan tungkol sa mga nakakatakot na pangyari? Pa-share at comment na lang sa ating comment section.